When my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land, what a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Magandang hapon po sa ating lahat. Nais ko pong ipaabot ang isang bibigay, sugay at bahagi po ng nais kong may paabot sa pamilya na nawa ang kapayapaan ng Panginoon ang sumasalusan. Alam po natin na ang kamatayan ay isang bagay na kung saan ang ating Panginoon sa kanyang dalawang pagparito, ito po ay kanyang bibigyan ng wakas. Pero habang tayo po'y narito sa ibabaw ng lupang ito sa panahong ito, makakaranas po tayo ng ganitong karanasan sa buhay natin. Kalungkutan na kung minsan ito po ang nagiging dahilan na tayo po ay maaring makadama ng kalungkutan at kawalan dahil sa ating mahal sa buhay ay hindi na natin makakasama sa buhay na ito. Si Sister Wilma Alindugan Candeleja ay isa po nating kapatid. Although hindi ko po siya personally gaanong kilala, pero doon po sa aming klase, doon po siya laging naupo sa class 14. Bagamat hindi ko gaanong masabing kapag binuksa ay kasi laging siya pong nakatakip yung kanyang mukha ay dahil na rin sa kanyang kalagayan, mayroon siyang face mask. Ngunit doon po lagi siya nakaupo na kung saan nakatingin ng mataman at nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang kaniyang dalawang anak, no? Dalawa na lang sila, di ba? Ikaw po yung panganay. Pangalawa, ito siya yung panganay. Kayong dalawa. Nais po namin ipaabot ang church, ang Central Church, ang taos puso pong pakikiramay sa inyo. Alam ko po na sana sa panahong ito masisimula na ang pag-enjoy ng inyong mama sa buhay dahil sa kanyang pagsusumikap at panalangin na kayo po'y magkaroon ng magandang buhay ay kanya po itong nagawa. Kaya ang kanya pong legacy ay sana manatili sa inyong puso. At ito ay magiging daan din para yakapin ninyo yung mga paalaala o yung mga alaalang ibinigay o naiwan sa inyo ng inyong mahal sa buhay. Ngayon pong hapon, maikli lang po itong aking magiging bahagi. Babasahin ko lamang po rito ang tala sa aklat po ng unang Tesalonica 4, talatang 13 hanggang 18. Nais ko po itong basahin sa wikang English. Ang sabi po rito, "And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died. So you will not grieve like people who have no hope. Since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died." Further it says, "We tell you this directly from the Lord, we who are still living when the Lord returns will not meet him ahead of those who have died. For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet call of God.
First, the believers of die will rise from their grave. Then together with them who are still alive and remain on earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. So, encourage each other to this. Ito po yung tala dito sa banal na kasulatan na ating pinaniniwalaan na ito pinsalita ng Diyos. Magbibigay sa atin ng assurance. Ang sinasabi po ng tala rito, ang lahat na nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay. At tayong buhay, maaring datna tayo ng Panginoon, lalo tigit sa inyo, mga kabataan, pa kung darating ang Panginoon, ilang taon mula ngayon, maaring buhay pa kayo, buhay pa tayo. Pero hindi po tayo maunang dadaloy doon sa langit, kundi yung mga namatay, una, sila po ay unang mabubuhay. At ang mga buhay na ito ay magkakasama, dadalhin doon sa langit na bayan. Ito po ang salita ng Diyos. Kaya dahil diyan, nagbibigay po sa atin ang assurance ito. Kaya ang assignment nating nabubuhay ay kailangan natin magkaroon tayo ng mabuting ugnayan sa ating Panginoon. Si Sister Welma, parang Brother Belly, ay hindi naman siya kaanong mga ilang buwan lang nag-attend ng church natin, mga ilang makapon nitong mga nakaraan, pagkagaling niya sa at gayon pa man, makikita po natin yung willingness at naroon po talagang determination na nais niya ang kaugnayan niya sa Diyos ay magpatuloy maging sa panahon ng kanyang kamatayan. At ito ay paalaala sa ating lahat that we need to be faithful no matter what. Dahil ang sabi nga kanina sa narinig natin na ang ating tanging pag-asa sa buhay na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ngayong hapon po, dahil sa ganitong kadahilanan, naririto tayo, kung ating pong titingnan ang larawan ni Sister Welma at sa kanyang edad, still, sana marami pang taon ang kaniyang maaaring ilalagi sa buhay na ito. Pero, alam natin na ang buhay natin ay hindi po hawak ng ating mga kamay. Ang Panginoon lamang nakakaalam at pinapahintulot lamang ng Panginoon na maaaring tayo ay magkaroon ng kamatayan at the early stage of our lives. Pero ang lahat ng ito ay mayroong purpose para tayo lalong maging malapit ang kaugnayan sa Diyos. Kaya ngayong hapon, ang sabi po rito na ang Panginoon, darating ang panahon na kayo at kung kayo maging faithful at mayroon kayong mabuting kaugnayan sa Diyos, kayo man ay makakasama ng Panginoon at maging ang inyong mahal na ina na naging matapat sa Panginoon. Ang sabi po rito, for as much as God in His infinite love and wisdom has permitted our dear sister Welma Alintugan Andeliha na siya po ay magkaroon ng kapahingahan sa Panginoon. Atin po ngayong itinatalaga siya ang kaniyang lupang katawan dito sa lupang ito, na ito po'y magiging pansamantala lamang na kanyang kalalagyan hanggang sa pagparito ng Panginoon. Na mayroon po tayong kasiguruhan at pag-asa na pagdating ng dakilang araw ng pagparito ng Panginoon, siya ay muling mabubuhay at makakasama ang Panginoon sa wakas. Natupad po yung sinasabi sa banal na kasulatan na ang tao na kinuha sa lupa ay muling babalik sa lupa at siya po'y maghihintay kung dumating ang Panginoon. Ito po ay sana magsisilbing assurance sa bawat sa atin na bagamat mayroong kalungkutan, pero mayroon tayong pag-asa sa ating Panginoon. Ngayon pong hapon, tayo po'y samantalaan na tumayo, tayo po'y mananalangin at atin pong iko-commit si Sister Welma dito po sa kanyang pansamantalang libingan at pinagaling. Diyos naming mahabagin,
naririto po kami ngayong hapon. Mayroong kalungkutan sa aming puso dahil ang aming kapatid na ito hindi na po namin makakasalmuha sa araw-araw. Hindi na namin makikita ang kaniyang mukha at higit sa lahat sa kaniyang mga anak na kung saan ipinadama nila ang kanilang pagmamahal sa kahit na sa may ilang panahon dahil ang kapatid namin ito ay naglakbay sa ibayong dagat upang mabigyan sila ng mabuting kinabukasan. Ipinadama nila ang kanilang pagmamahal at sana po, Panginoon, ito ay magsisilbing paalaala sa kanila na sila po ay maging faithful. At ang legacy na iniwan sa kanila ng kanilang ina ay magsisilbing inspirasyon sa kanila na magiging mabuti silang mga anak sa kanilang magiging maanak at kanilang pamilya. Gagawin nila ang kanilang magagawa abot sa kanilang makakaya upang kumagkagayon, Panginoon, maparangalan ang inyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, amin na pong ikinocommit ang kanyang katawang lupa dito sa lugar na ito. Kami po yung aasa na kapag dumating kayo, siya ay muling mabubuhay sa unang pagkabuhay na muli at makakasama kayo sa walang hanggan. Sa oras na ito, Panginoon, nawang mga anghel ang siyang magiging tagapagbantay niya hanggang sa inyong pagparito. Salamat po sa kapayapaan at assurance na inyo na pong dininig ang aming dalangin. Ito po hiling namin lahat sa pangalan ng Jesus. Amen. Hindi na po kayo makapit. Pakinggan po natin ang awit sa masali. Mamaya po, ang paunahin natin ay yung paglalagay po ng flowers ay wag po natin kung saan ilagalagay po natin sa ibabaw ng mesa, no? One after the other. Yung family po ang last na magpabatong, hindi po yung una, para at least yung maayos, no? Pagbaba, wag po kaagad na itsa, pipila lang po tayo, no? Mag-line tayo, hindi yung paunahan na mag-itsa, no? Mauuna po kayo, yung mga kaibigang naririto, but the family, yung brother Billy, kayo po ang pinakahuli, and then you put it there, no? Para kung mayroon man kayong video, magandang tingnan, no? At maging yung mga bulaklak ay nakapatong sa ibabaw. Maraming salamat. Closing sa kapatid. In the dark of the midnight, an old in my face, while the storm howls above me, and there's no hiding place. Near the crash of the thunder, precious Lord, hear my cry, keep my safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of the hand. Keep me safe till the storm passes by. When the long night has ended and the storms come no more, let me stand in thy presence on that bright, peaceful shore, in that land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with thee when the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe
ang kapayapaan mula sa Panginoon, ang siya nawang maging karanasan ng bawat isa, ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Jesus. Ngayon po ay tayo na po ay dadako na po, atin na po itong iba pa, malibang mayroon pa. Mamaya po ay pwede pa rin ninyo yan, no? Habang nag-perform tayo ng mga flowers, pwede rin po ninyo matingnan. Last viewing, mayroon pa pang gusto? Wala na? So, ang gagawin po natin, tatanggalin pa ba ninyo ito, pata? Okay, tanggalin na po natin. Sige po. Yung mga pangalan na po, tanggalin ninyo. Okay na daw, partner. Okay na daw. Silang tatanggal. Sila daw. Akala ko sila barangay. Akala ko hindi alisin. Kayo po mauna dyan. Sa likod. Dito po tayo dadaan ang labas diyan. Close na natin. Mamaya. Pwede na pwede ito. Mayroon pa ng mga sige. Sarap. Ibaba mo na. Ibaba muna bago yung Ibaba mo na bago. Ibaba na. Bago ilagay yung bulaklak. Bababa naman. Ibaba nung yun. Ibaba na daw, partner. Ibaba na. Ibaba. Pwede na po kayo mag-line up dito. Kasi bababa ng pwede. Ayun po ay pumila na po rito. Yung family po mahuli para mayroong silang sapat na time. Mag-live po tayo. Patong po sa ibaba na. Sige po, sige. Umayakan na. Wala na. Sige pa po, yung mga friends, dito na po kayo. Sana po kayo.
Wala, naglaho. Butterfly. Lumipad. 1, 2, 3. Hindi mo ba? Wala na? Wala. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say. Yan ang umaga pa kasi ito eh. Yung butterfly, tinawagan ako ng Pagod. gabi pa ng hapon. At least mabuhay pa siya. Joy and share. Maraming salamat ulit no? Sa